makarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutusin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Ano ito oras, 8 minutos na nakalabay, halos 8 sangkay. Good morning, Eastern Samar. Good morning, Eastern Visayas. Ayan, ang bagong edisyon, ito na panlunes nga edisyon. Uy, siyahan ng lunes nga adlaw, ito na bulan hit, Pebrero sangkay. Pebrero 2, tuig 2026. Hello, buwan ng mga puso. Ayan, sangkay, February 2 to 2026. Good morning. At diyan kamplon ito niyo maging host para hindi nga ato na panlunas nga edisyon yan na nga takna. Pagpatin mga sumat, palibot habugos nga rin 8. Siyempre, kapakyang natin mga partners, hapagpadangat hina mga balita. Ayan, etika nga Radyo Pilipinas, Calabayo, Radyo Pilipinas, Sugod, Southern Leyte. From the Philippine Information Agency nga Sugod man, DYDC-FM. So atin mga kabakyang yan na good morning, adakan Sir Javek Epis, Radyo Pilipinas, Sugod. Kalabayo gihapon, wala pa nga dito natin partner. Ayan, good morning, ada SM Sir Gina Vilon, yan sugad man nagadakan Ate Charmaine and Ate Suzette. And Sir Rodrigo Victoria from Philippine Information Agency. And sugad man Sir Glody Cayonda from DYDC-FM. Ayan, sangkay, syempre, mahagkot nga morning, maoran-oran nga morning, particular nga diya City of Boronga na, pero niya natin mga pasiunang impormasyon na siyahan unahon tato natin mga kapartner yan nga takna. Ayan, good morning news contributors, ito na Radyo Pilipinas Borongan, Ate Pen Pumida, Ate Soca Beria, and Ate Daisy Lalosa Belazar. Siyempre, abugos nga persa, ito na GYST, Mamon Station Manager at Ruth Abunda. Chief Tech Sir Choi Policarpio, Aman Administrator Buboy nga nanaka na partner, Didia Master Control, Engineer Ala Queen.
Update kami niyo nga na kita ito na kaalas 9 para mabatian natin mga pinakaorihi mapasong ang mga balita. Palibot ito na ato na bugos nga Rehiyon 8, Eastern Visayas. Yan siyahan, unahon ta para hiton hulagway hit panahon. Nga mga pasiunang update, unahon ta nga ito naman na Radyo Pilipinas sugod. Ngan susundan ni hiton Radyo Pilipinas Kalbayog, Philippine Information Agency nga na DYDC-FM. Oras nga 11 minutos na nakalabay, halas 8 sangkay, nganto kita sugod Southern Leyte. Parahin mga pasiunang updates, matikang naman kan Sir Jevic Epiz. Good morning, Eastern Visayas. Yes, maadyo nga buntag dayanog sa itong mga kaubanan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, sa itong mga kaubanan sa Kalbayog, pinagi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Good morning usab ni Sir Rodrigo Victoria diha sa PIA Biliran. Sir, kumusta? Mamurag nindot ni bisitag usab diha sa Biliran Province. And good morning usab kang Glody diha sa Dakbayan sa Baybay, pinagi sa DYDC-FM diha sa Visayas State University. Okay, update sa ta sa panahon dinhi sa lungsod sa Sugod o sa katibukan sa lalawigan sa Southern Leyte. Sa samtangan wala pa nagpakita sa hingpit nga ring adlaw gumikan kay sa pikas nga bahin nagyud kini nga baga nga panganod nga nagasalipod do sa atong haring adlaw gani sa pipila ka bahin dinhi sa lalawigan dihay na sinati nga pag-uwan sa sayong kabuntagon. So muna nga mga ato mga kaigsuunan, dili kita magkumpiyansa karong panahon kay nagyud kining pag-uwan-uwan. So always kita magabit-bit og payong, raincoat ug pang protection sa ulan, labi na sa itong mga estudyante kay dunay klase karong adlaw nga Lunes, sa itong mga kaigsunan nga dunay trabaho, and sa duna pay mga importanteng lakaw karon nga adlaw, always magabit-bit gyud og protection sa ulan. Sa lain pang update, arita sa kuryente, ang Southern Leyte Electric Cooperative Incorporated kon Suleco, good news, kay wala may gipagawas, nga schedule na power interruption para karong adlaw, gani apil pod ugmang adlaw. And hopefully, wala po yung mga emergency power interruption para sa dili pod magka-problema ang atong mga opisina, ang atong mga estudyante o sa tanan. Ang Suleco nagpahinumduman pod sa atong mga kaigsunan o nagpaabiso man pod nga ang ilang mga lineman is naka-alerto gyud na 24 oras para gyud masiguro nga kung adunay mga emergency nga mga problema dali ka na ang masulbad. So atong pasalamatan ang taga Suleco. Pero mao lagi na usa sa nahitabo karong panahon ang reklamo kini mga di ba malikayan kini reklamo lagi sa mga kaigsunan gumikan kay dako man gyud ang pagsaka sa presyo sa kuryente dinhi sa Suleco kuritandi sa nakalabay nga tuig labi na sa buwan sa Disyembre. So nagpasabot naman ni adto nakalabay nga mga semana ni atong buwan sa Enero ang Suleco unsay rason sa pagsaka sa presyo sa kuryente. Samtang usa di ay kadako nga kalihukan nga mahitabo dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte karong buwan sa Pebrero, gani magasugod na ugmang adlaw Pebrero 3 ang paghiwoon nga Regional Festival of Talents. Kini nga gipangunahan sa Department of Education Regional Office 8. Din ang host is ang Southern Leyte ug ang host nga district is ang Sugod Southern Leyte. So ug mga adlaw mahitabo ang kining pagsugod sa naasoy nga kalihukan hangtod kini karong adlaw nga Friday. So gilauman nga ubay-ubay gyud gatusan ka mga estudyante gani maabot sunog libo kay gikan man sa 13 ka division dinhi sa atong rehiyon ang moanhi sa Sugod para magsangka sa ilang mga talento. Kahinumduman gani nga niadto nakalabay nga buwan sa Enero diri pod held sa LG o diri sa Sugod Southern Leyte ang kinig Regional Schools Press Conference. So ikaduha kini nga higayon karong tuiga nga dagyod akong kalihukan ang DepEd nga ipahigayon dinhi sa Southern Leyte. So ugmang adlaw ang opening sa Regional Festival of Talents. Samtang sa katapusan nato nga update, ang matag LGU karon pasabot na or ang provincial local government unit nagpasabot sa matag LGU nga doon nagigigahin nga pondo ang provincial government para sa social pension o gitawag kini og stipend para sa mga persons with disability kon PWD. So good news kini sa mga persons with disability, labi na kato mga rehistrado, mga registered nga mga PWD sa matag lungsod. Kaya doon nagigigahin nga 20 million pesos para karon nga tuig
So matud pa sa initial nga nga information nga nakuha, dulan sa 4,000 ka mga PWD ang makabenepisyo ni social pension. So dunay binulan nga ayuda gikan sa provincial government. So magpaabot lang ta alos ang schedule sa payout sa inyong tagsa-tagsa ka mga lungsod. Okay, og para sa mga random nga balita ni sa Southern Leyte, ari ana ang mga headline, istorya ta, open dialogue ipatuman sa lungsod sa Buntok, Southern Leyte. Mga serbisyo sa PSA Southern Leyte gitanyag atol sa tupad payout. Southern Leyte Division nag-awhang sa mga ginikanan na suportahan ang nagpadayon nga early registration. Og El Julibagon og 14 ka barangay gisuporta sa Republic Act 12199. So atagi ang detalye sa mga balita nga naandam sa kinatibukang pwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, sugod sa pagpamuna sa mga station manager Sir Dino Olaras, sa atong kauban sa Pikas Nawak sa Master Control si Kuya Noel Palugod, anaw sa mga OGT or intern gikan sa Southern Leyte State University nga nag-serbisyo sa mga istasyon. Og kini si Jeffy Kepes gikan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko sugod. Once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat, Sir Jeffy Kepes, sa doon ng mga pasimulang impormasyon at ikang naman na Radyo Pilipinas sa sugod Southern Leyte. Nga good morning at ito rin mga kapadestasyon and Sir Dindo, SM Sir Dindo Alaras. Ayan, sangkay, nga naman kita pasyada kalabayog para gihaponhin mga pasiunang impormasyon. Nga hulagway hito na panahon, matikang naman ka na Miss Suzette Pretencio. Good morning, Eastern Visayas. Miss Suzette, good morning. Yes, maupay nga aga. Good morning. Nganda mga salamat Ate Dayan Camplon. Ngan sa bugos nga puwersa sa Radyo Pilipinas Borongan sa pagtumuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Ang syempre, maadyong buntag gihapon sa aton kaukod sa RP Sugod. Good morning kan Kuya Javik Epes ang sa bugos nga parsa sa RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Ang syempre kaupod liwat naton aton kasugbong sa Academe. Mapay nga aga. Good morning kan Sir Glody Kayunda sa DYDC FM sa VSU. Sakto ba? Anyway, mapay nga aga gihapon. Good morning sa aton ka PCO. Cancer Rodrigo Victoria sa PIA Biliran. Sa ngaran sa naman acting station manager Hinaro Navilon, ako aniyo makaupod yana nga Lunes Suzette Pretencio. Ngan kaupod liwat naton dide sa master control si Joven Cardinal. So today yan, Sir Javik, Sir Rod, Sir Glody, wala kami yan sa Zoom. Mahitungod nga waray kami internet. So, daw na namo na wifi. Adi makakapudlani kami niyo sa kahanginan. So hopefully in yan nga adlaw in maupay ini namon wifi dede. So shout out na sa amon internet service provider. Anyway, pauna nga impormasyon update dito sa Syudad San Calbayog. So, yan na an amon panahon didi in mauran-uran. Actually, tikang pa ni sa don Domingo, ngan Sabado, sa weekend pa in mauran-uran talagang panahon dito sa Calbayog. So, nagpadayo ni hangtod. Yan na nga adlaw. Ngao sa mga may lakat, sa ating mga empleyado, mga estudyante, pagdara ka mo, San Payong, Kapote, Halo, man para sa doon mga madali magbaha, para naliliwat ka mo sa butas para pagproteher sa aton, para masigurado nga safe ngan talaga healthy, malikyan ang mga sakit na dara sa pag subog-subog sa mga baha. Para sa atong utilities dito sa Calbayog, so good news kayo na nagpapalabas at sa Marco 1
sa pagkaparong sa kuryente. So, sa yan inwari kami scheduled power interruption. Lugod, good news kay nag-announce an sa Malco Uno nga maglalansar sila sa online pre-membership orientation seminar via Zoom matikang ini yana nga Miyerkules alas 2 sa Nicolop. So ani nga seminar in para sa mga non-members nga interesado nga maging member consumer owners. So para sa mga karuyag nga maging MCO o member consumer owners sa Malco Uno, bisita nala kamo sa ERA Facebook page, official Facebook page sa Malco Uno para sa pre-registration ni link. Samtang para naman sa tubig, ang Calbayog Water Company Incorporated nagpagawa sa service advisory. So kung iyo na obserbaran na maluya ang abid sa tubig o para sa iba nga mga lugar inwaray talaga abid sa tubig sa mga gripo, iton in mahitungod nga in naapektuhan ang water supply mahitungod sa power outage sa Melco dito sa Kabatuan Pumping Station durot sa pagkidlat o lightning arrestor failure. So mao iton ang rason nga maluya ang abid sa tubig sa aton mga gripo. So hangtod yan ginhupay pa ini sa Calbayog Water Company Incorporated. Ngan update kita dede sa panitabo sa Calbayog in kagabi Ate Dayan, Pejavic, Sir Clauding and Sir Rod, inumabot na si Secretary Vince Dizon para sa pag-inspeksyon sa kalsada dito sa Calbayog o sa Samar, buos nga Samar particularly ang Maharlika Highway. So gintikangan na niya na ang era inspection biyahe sa matik dito sa Calbayog ang tod pakadto sa Tacloban sa Leyte. So update kita kung nano ba ang magiging comment ni Sir Dizon. Oo, kay may eksperyensya na nera yan na. Nga pwede ngayon kamayan sa turbulent sa van, di ba? O, dire lang ang turbulent sa aeroplano, sa kahangin. Hindi pa tiliwat, di sa pagbiyahe, via land sa van. So, mahulat kita nga hinautunta agisan sa nga inspeksyon ni Secretary Vince Dizon in talaga ulos na nga kompleto na nga maupay an ini nga Maharlika Highway nitungod nga siya din yan primera nga kalsada nga ginaagian na san aton mga sarakyan matikang Luzon pakadto Mindanao and vice versa. So anyway, para sa mga nahikay nga balita, top stories of the day adin naton mga laray uluhan. Santa Margarita Samar nangakarawat komendasyon sa epektibo nga pagpatuman san katalwasan sa kalsada. Samtang bungto San Allen Northern Samar nagpalit san bag-o nga drop side truck sa pagpahugot san kapasidad sa pagresponde sa panahon san kalamidad. Ngan Calbayog Water Company Incorporated nakabot an excellent rating sa water testing. Ayaw ka mo pagbaya sa FB Live ng pagparong sa niyong mga radyo kay ato nini igdi detalye sa second part sa natong taramdan. Good morning, Eastern Visaya. Salamat, Miss Suzette Pertensio. Ito ni mo mga pasinong impormasyon. Good morning. Ito ni mo mga kaupad nga estasyon nga sugad man ni SM Sir Gina Villan. Yan na naman yung taknasang kay. Pasya naman kita nga ito naman norte nga dapit tikang naman Philippine Information Agency matikang kan Sir Rod Victoria. Good morning, Eastern Visaya. Sir Rod, good morning. Assalamualaikum. Mayong buntag sa atong mga kauban din sa nining edisyon sa Pebrero 2 sa Good Morning Eastern Visayas.
ang atong kauban sa Radyo Pilipinas Borongan, Ma'am Dayan Camplon, sa Radyo Pilipinas Sugod, Sir Jivic Ipis, sa Radyo Pilipinas Calbayog, Ma'am Suzette Pretencio, o sa atong kauban sa DYDC FM, si Sir Glody Kayonda. Atong makita karon nga ang panahon karon diri sa probinsya sa Biliran medyo tiuwan siya kay na nagdagom siya. Bisa pa ganinang buntag medyo nagpakita ang adlaw pero natabunan gyapon sa mga ning abot nga mga kuan panganod o dagom. So mao gyapon ang mga pahinumdom, magdaog payong ngadto sa atong mga estudyante sa elementary, high school ug sa college nga magdala gyud sila og payong ug kapote aron panangga sa mowan gini murag tinuod gini murag karong taon-taon siguro mo buntak kini nga uwan. So parte naman sa atong kuryente, wala na may abiso ang atong Biliran Electric Cooperative nga dunay power interruption karon nga adlaw. Pero usahay makasinati gihapon na ang mga konsumidor sa membro konsumidor sa Bilico o kuan siya unannounced nga power interruption pero magampo lang ta nga walay power interruption kay tayo ta nga kining atong mga trabaho depende gyud sa kuryente. Bahin naman sa supply sa atong tubig, maayo gyapon ang supply sa atong tubig. Walay mga sa karon wala na yung mga reklamo nga atong nabati sa social media kabahin sa mga paghinay sa tubig. Kini nagpakita lamang nga maayo na ang serbisyo nga gidalit sa Naval Water District ang loan nga water supplier sa Naval dinhi sa capital town sa probinsya sa Biliran. With regards naman sa atong peace and order, atong gihapon maninaw sa mga pipilang kaadlaw o semana nga generally peaceful gihapon ang probinsya sa Biliran, pero nagpadayon paghihapon ang mga paningkamot sa atong mga kapulisan pinagi sa pagpangulo ni Police Colonel Erwin Portillo, ang atong provincial director sa Biliran Police Provincial Office, kauban niyang 8 ka mga municipal police stations, chief of police, aron nga mapadayon kining estado nga generally peaceful ang probinsya sa Biliran sa kinatibukan. So sa atong mga balita, sa uluhan sa atong mga balita, mga LGU sa Biliran nakasungkit og daghang ganti sa DLG RIHAC 2025. PSA ug mga MCR sa Biliran gipakusog ang mobile birth registration sa layo nga mga barangay. Mga plano alang sa dugang pagpalambo sa Almeria gilatag ni Mayor Sale og ang katukiban din itong balita ngadto na sa atong second part. Daghang salamat ug maayong buntag. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat Sir Rodrigo Victoria adto ng mga pasinong impormasyon. Good morning gihapon nga dito na aton PIA Regional Head Sir Ian Aranto. Yan ang atak na sangkay, pasyada naman kita nga to DYDC FM para gihapon hin mga pasiunang impormasyon na matikang kan Sir Glody Kayonda. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning Miss Dayan and also sa atong mga kauban diha kang Sir Rod, kang Sir Jevic og kang Miss Suzette no diha sa Calbayog. Og para sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrillo, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Glody Kayonda ang magatot kininyo sa mga balita, update og serbisyong publiko dinhi sa Baybay City, Leyte karong adlaw, Pebrero 2, tuig 2026. O galang sa update diri sa dakbayan sa Baybay no, ang panahon madag-umon og maulanon ang nasinati karon dinhi sa dakbayan sa Baybay og posible pang magpadayon ang moderate og hangtod sa heavy rain karong adlaw og sa mosunod nga duha ka adlaw. So pahimang no, magdala og payong, raincoat ug bantay ang local nga weather updates. Og para sa update sa tubig, walay gipagawas nga water interruption. So according sa Baybay City Water District, sufficiente pa ang tubig sa dakbayan sa Baybay. So ang BCWD nagpadayon sa mga inisyatiba og plano aron ligunon ang operasyon, kolaborasyon og serbisyo nga nagpaligon sa ilang commitment sa pagsiguro og kasaligan, malungtaran og kalidad nga serbisyo sa tubig sa katawhan sa Baybay. Og sa pagtaga kuryente, wala may gipagawasad nga
nga interruption sa kuryente apan adunay ipahigayon ang Leyte Electric Cooperative nga run complete to win o Lakbay Takbo 2026. Ipahigayon kini karong Pebrero 14 tuig 2026 sa alas 4 sa buntag sa Hilongos, Leyte Baywalk. O para sa peace and order diri sa dakbayan sa Baybay, so ang Baybay City Police Station nagpahigayon og pulong-pulong ni atong Enero 31 tuig 2026 aron pahinumduman og edukahon ang publiko bahin sa paglikay sa mga insidente sa pagkalumos. Labi na common kay ni sa mga students, no. So tumong sa kalihukan ang pagpaligon sa kahibalo sa komunidad ug pagdasig sa matag usa sa pagbantay, disiplina ug responsableng pamatasan alang sa mas luwas nga Baybay City. Sa update sa panglawas, may pahigayon ang City Health Office diri sa Baybay og simultaneous nga deworming advocacy alang sa mga daycare pupils og ilang mga ginikanan isip kabahin sa paningkamot sa pagpanalipod sa kahimsog sa mga bata o pagpaligon sa kahibalo sa maayong panglawas. So angay masabtan mga higala nga according sa City Health Office, no, sa pamunuan sa City Health Office nga luwas ang mga tambal o ang pampurga nga ilang gipang disturber ngadto sa mga kabataan. O galang sa atong mga balitang nakalap diri sa dakbayan sa Baybay, Evra 2026 logo opisyal nang gipagawa sa Baybay City LGU og Coconut Carabao Development Project kon CCDP nagpaligon sa malungtarong panginabuhian sa Leyte pinagi sa Dairy Bowl Entrustment. At ang iyang mga detalye ning mga balita sa ikaduhang bahin ning atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Balik tida kay Haymo, Miss Dayan. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat, Sir Glody kayo ang daton mga pasiw ng impormasyon. Good morning, at ito ni mga kaupo na istasyon. Sugad man kan Ma'am Christina Gabrielio at natin ng DYDC FM Station Manager. Ayan, sangkay nga din naman na City of Borongan yan ang atak na aba halos puro pareho lang mauran-uran tikang pakakulap gihapon. So, to 24 degrees Celsius, ito natin na air temperature but feels like 26 degrees. Ngan paglalauman ito medyo masulog nga dahil mas masulog pa nga mga pag-urana, no? Nga dahil ito na kakalap pa. Bugos nga maghapon, didihiton daka nga parte iton probinsya. Yan ba sa itong update from the DUST Pag-asa, Hera 24-hour public weather forecast. Nagpapabilin ito na shear line. Amo ito nakaka-apekto sa eastern sections. Ito na Southern Luzon and Visayas. Northeast monsoon affecting the rest of Luzon, Sangkay. So, posible ito mga pagbaha. Ngan pagtuno ito na tuna, dara ito na moderate to at times heavy rains. So, particular ito mga areas na Visayas, Sorsogon, Masbate, Dinagat Islands, Surigao del Norte nga na Surigao del Sur. Salit, keep safe everyone. Especially itong mga may ada business talaga. May mga tuyuon nga dihagawas. Itong mga pasok ka opisina. Nga iba pa. Itong mga mabiyahe. Sleeper when wet ito natin yung kalsadahan nga na zero visibility nga sugad hiniya. Nga masulog ito na mga pag-uran. Good morning, Jennifer Gulmatico and Sir Roger Rosendal watching from Little Cold, Antipolo City. Thank you so much ito na pagsiling aton live stream yan ang atak na. Ngan sugad man adton ibagihapon. Mga laray uluhan na hikayhan DYES ESBVL Season 6. Ginabrihan na Borongan City, mga batanon nga atletahan probinsya, gintatagan oportunidad. Ngan Priority Executive Legislative Agenda or PELA, han syudadhan Borongan, MOA para han LG Borongan employee ha CSC Eastern Samar, gin parigunan han konseho. Atong detalye ni sangkay niyan pabalik phase 2 ha atin taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol.
Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Tulay sa himpa. Good morning, Eastern Visaya. Oras ang kay 37 minutos na nakalabay, halas 8 na aga. Yan na naman na part 2 natin mga sumat. Doon mga detalye ng mga balitang again pahat kanina ng mga lari uluhan. Ayan, thank you Ma'am Maria Jelina Leon. Kumusta? Thank you ito na comment. Lagan sangkay, balik kita nga ito naman sugod Southern Leyte para itong mga detalye ng balita. Matikang kan Sir Jevic Peas. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Sir Jevic. Sangkay, since wala pa nga dito natin na Zoom, nga ito anay kita sa Hakalabayog, para ito na mga pasiunang aton mga detalye, aton mga balita. Tikang naman ka na Miss Suzette Pertensyong, ang susundan ini ito na sugod Southern Leyte. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Miss Suzette? Yes, damang salamat Otro at Dayan para sa siyahan nga balita matikang gide sa RP Calbayog, Santa Margarita Samar nakakomendasyon sa epektibo nga pagpatuman sa katalwasan sa kalsada. Detalye sa balita adi sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Ginpasidunggan sa Samar Provincial Highway Patrol Group o HPG ang munisipyo sa Santa Margarita Samar tungod sa nirapadayon nga suporta sa road safety ngan pagpatuman sa epektibo nga balaod trapiko. Sadto naglabay nga semana durante sa pagbisita ni Police Lieutenant Nietzsche Anthony Rakid, team leaders sa Samar Provincial HPG, nagtanyag sa napasyal nga komendasyon ngadto kan Mayor Felix Roma Panganuron. Sumala ang Rakid nga ang suporta sa lokal nga administrasyon indako ang kontribusyon sa mas epektibo nga pagdumara sa trapiko, mahapsay nga pagtatuman sa mga balaod sa kalsada ngan seguridad sa mga motorista ngan pedestrian. Samtang nagpasarig naman si Mayor Panganuron ng Police Lieutenant Rakid nga padayon ang ira mahugot nga kooperasyon
nga nakatutok sa era komon nga katuyuanan ang katalawasan kahaptay nga responsable nga kalsada para sa ngatanan. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. At ano oras, 20 minutos na lang ang nagpapabilin antes mag alas 9. Good morning, Eastern Visayas. Ug para usab sa mga balita dinhi sa Southern Leyte, LG Libagon ug mga kabaranggayan, suportado ang Republic Act 12199 para sa detalye na report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas Report. Ang lokal nga pagamhanan sa Libagon, uban sa 14 ka mga barangay, hugot nga misuporta sa pagpatuman sa Republic Act No. 12199 nga nailhan usab isip Early Childhood Care and Development System Act of 2025. Ang lungsod sa Libagon nga gipangunahan ni Mayor Oliver Ranki nagpakita sa suporta pinaagi sa paghatag og sweldo nga sa mga child development workers din adunay unom niini ka mga plantilla positions alang sa CDW, duha ka CDW3 nga adunay salary grade 8 ug usa ka CW1 nga adunay salary grade 6, samtang ang uban nga CDWs mga job orders. Ang mga job orders nga CDWs karon nagdawat og 500 pesos matag adlaw o katumbas kini sa 11,000 matag buwan. Sugod niadtong Enero, unang adlaw sa Enero 2026. Misaka gikan sa 420 ang matag adlaw ngadto na sa 500 pesos. Og dugang paniini ang LGU Libago naghatag usab og mga kinahanglanong kagamitan sama sa mga printer sa tanang mga ECCD centers. Samtang 14 usab ka mga barangay lakip ang sangguniang kabataan nagpakita usab silang suporta sa tagsa-tagsa ka ECCD centers pinagi sa paghatag og igo nga pundo alang sa operasyon niini. Lakip ang pundo alang sa maintenance ug improvements sa mga sentro, mga classrooms materials ug kagamitan sama sa laptop, television, sound system ug uban pa. Apil ang annual trainings alang sa mga CDWs og pundo alang sa mga kalihukan sa mga Children's Month, Nutrition's Month og Recognition Day ug uban pang mga kalabutan nga sa mga programa sa mga daycare centers. Ang mga ginikanan usab sa Child Development Centers nagakagtibayayong usab pinaagi sa mga aktibong pagsalmot sa tanang kalihukan sa sentro, pagpatuman og mga annual projects o paghatag og mga donasyon gikan sa pipila ka mga ginikanan isip suporta sa mga ECCD program. Ang tibuok komunidad sa LGU Libagon nagpamili nga matinud-anon og komitado sa pagsiguro nga ang matag bata sa munisipyo makadawat sa angayng pag-atiman, proteksyon og suporta. Balita gikan sa LGU Libagon para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sir Rod? Sa atong mga uluan sa balita, mga LGU sa Biliran nakasungkit og daghang ganti sa DILG RIHAC 2025. Ang katukiban sa atong balita. Mga LGU sa Biliran nakasungkit og daghang ganti sa DILG RIHAC 2025. Ipasidunggan ang naglaing local government unit sa probinsya sa Biliran atol sa DILG Eastern Visayas RIHAC 2025 nga gihimo sa People Center sa Tacloban City niadtong Enero 27. Gikilala sa DILG Region 8 ang mga LGU sa Biliran tungod sa hataas nga performance sa Anti-Drug Abuse Council o Peace and Order Council audits. Daghang munisipyo ang nakabot ang high functional rating samtang ang Almeria, Kaibiran, Kawayan ug Naval nakapasar usab isip regional seal of good local governance champions. Nadag usab sa regional level ang Barangay Bolwes sa Colaba sa Lupong Tagapamayapa Incentive Awards samtang ikaduhang runner-up ang Barangay Imilda sa Nabal. Matod sa DILG, ang mga pasinungog nagpakita sa padayon nga paningkamot sa mga LGU sa Biliran sa pagpalig-on sa kalinaw, kayuhan sa serbisyo ug maayong panggobyerno alang sa katawhan. Good morning, Eastern Visayas. Og alang sa mga balitang nakalap din sa dakbayan sa Baybay, Evra 2026 logo opisyal lang gipagawa sa Baybay City LGU.
Alang sa mga detalye ani akong report. Pusan alang sa Coconut Carabao Development Project kung si CDP sa probinsya sa Leyte, ang pag-apod-apod sa 40 ka dairy buffalo ngadto sa 25 ka mag-uuma nga benepisyaryo sa palo niadtong Enero 26. Ang kalihukan gipanguluhan sa DA Philippine Carabao Center sa Visayas State University sa pakitambayayong sa Philippine Coconut Authority pinaagi sa Palo Municipal Agriculture Office ug Livelihood Office. Tumong sa proyekto ang paghiusa sa pagpamuhi og kabaw o pagpananom og lubi aron mapataas ang kita sa mga mag-uuma ug mapauswag ang epesyenteng paggamit sa yuta. Sa iyang mensahe, gipasiog na ni Municipal Mayor Remedios L. Petilla nga ang kabaw dili lamang hayop pang uma, kundi usa ka hinungdanong tinubdan sa panginabuhian sa komunidad. Aron maandam ang mga benepisyaryo, gipahigayon ang orientasyon nga gipanguluhan ni Dr. Ivy Fe M. Lopez, Interim Center Director sa DAPCC at VSU, kauban si Agricultural Technician 1 Aralyn L. Sobior, mahitungod sa hustong pag-atiman ug pagdumala sa mga gisalig nga gatasang kabaw. Gisundan usab ang kalihukan sa opisyal nga pagpirma sa Memorandum of Agreement kon MOA ug mga individual contract nga nagpalig-on sa panaghiusa og responsibilidad tali sa mga ahensya sa gobyerno ug sa mga mag-uuma nga benepisyaryo. Gipahigayon ang dairy bull entrustment sa barangay Kangumbang ug barangay Kanhidok din ang matag benepisyaryo nakadawat og taas nga kalidad nga gatasang kabaw. Gilao man niya kini makatabang sa pagpaayo sa lahi sa lokal nga kabaw, pagpataas sa produksyon sa gatas, ug mas maayong kalidad sa mga umaabot nga kaliwat sa kabaw. Pinaagi sa paghiusa sa Carabao sa coconut-based farming system, ang lungsod sa Palo nagpadayon sa paglatin og dalan padulong sa malungtarong panginabuhian ug kalambuan sa industriya sa dairy sa Leyte. Gikan sa VSU DYDC FM, Glodic Kayunda.